Ito, grabe na ito. Sobra na talaga. Alam ba nyo na apat na fake news ang ginawa nila? Bago lang. Laban sa gobyerno at panlilinlang sa mga Pilipino. Okay? Una, wala daw warrant of arrest kay Duterte. Pangalawa, kidnapping daw. Okay? Pangatlo, meron daw temporary restraining order. TRO, ang Supreme Court. Pati Supreme Court, pineke. At yung isang malala na pamimeke nila, si First Lady Lisa Araneta Marcos daw ay nakulong sa California. Hindi naman totoo. Dahil nandito na. Nung Lunes pa. At walang ganong istorya. Lahat yan ay nanggaling sa kampo ng mga anti-Marcos at mga DDS, mga vlogger o supporters nila. Okay? Sino ba ang nagpakalat ng mga balitang ito? Sila naman talaga eh. Ang makakabahala dito yung fake news na galing na ginawa nila sa Supreme Court. Isipin mo, the Supreme Court, the higher court of the land, na nirespetong institusyon, demokrasya at mga batas na pinapairal. Sila po nagsasabi kung constitutional or unconstitutional ang ating mga batas, paggawa at implementation. Tapos ipepek nila. Papalabasin nila merong temporary restraining order at dapat daw huwag lumipad at pigilan si Duterte patungo ng ICC. Yun naman pala wala. Katunayan, ang desisyon ng Supreme Court ni-reject, binasura. Ibinasura ang petisyon for TRO kasi nga nakaalis na. So yung isang fake na yan, kung ang Supreme Court pinipake na rin itong grupong ito. At kung ang mapapansin doon sa viral na lumabas na sa video, si Attorney Lambino, Raul Lambino, nagsasabing meron TRO. Dapat daw ipigilan, dapat daw tawagan ng control tower para pigilan yung aeroplano. Grabe yan. Isang abogado ang nag-fake news at ang Korte Suprema ang naging biktima at ang Pilipino. Tapos yung issue naman, ito naman si dating sekretary na si Bebot Bello ang nagsabi, walang warrant of arrest. Wala siyang nakitang warrant of arrest. Fake na naman kasi sabi ni General Torre at saka nung Undersecretary T ng DOJ, wala naman dun sa airport at dun sa kung saan isinerve ang warrant of arrest itong si Secretary Bello. Nakarating daw siya sa VIP lounge pero wala naman, hindi dun sa pag-i-issue ng warrant, wala rin. So another fake news. Dalawang abogado ang pinanggalingan. Ayan, tinukoy na natin. Kasi siya yung nagpa-interview sa media na walang warrant of arrest. Illegal ito. Yun naman pala meron. Hindi niya nakita. Paano nga niya makikita? Wala naman siya doon sa area. Nandun siya sa gate ng airport at saka nasa airport at gate lang ng Port Bonifacio. Wala doon sa lugar kung saan ini-issue ang warrant of arrest, especially doon sa Southlands kung saan ho ginawa ng Interpol at saka ng DOJ at ng PNP. Yan. Okay? Yun nagpalabas naman ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay nakakulong. Ay di ba sila rin? Na mga DDS vlogger. At yung kanilang mga followers. Grabe. Yung pagpapakalat ng kidnapping. Sino ba nagpakalat nito? Kidnap daw. Ay di ba sila rin? Tsaka si Medeldea, abogado rin. Nandun na sila sa Netherlands. Nagpa-interview pa rin sa media na sinasabing nawawala si Digong. Kinidnap daw from Manila hanggang makarating doon sa ICC at nawawala daw. Hindi naman totoo, nandoon naman. Di ba? Lahat fake eh. Galing sa 3 abogado, ano ba naman yan? Mawalang galang na sa inyong mga abogado, kilala ko pa naman kayo, lalo na yung dalawang yan, si Raul at saka si Bebot Bello. Eh bakit kayo gumagawa ng ganyan? Kawawa naman yung mga taong naniniwala sa inyo. Kawawa naman ang mga Pilipinong nakarinig sa inyo at akala'y totoo. Puro sablay eh. Paano kayo makakakuha ng kakamping matino? Paano kayo paniniwalaan kung ganyan? Napakahalaga ng sinasabi. Napakahalaga ng mga statement. Dapat totoo. Galing sa mga personalidad ng mga abogadong ito at mga supporters nila. Di bali mga troll at saka baser talagang fake news yan. Talagang puro batikos lang alam yan. Pero kayo mga abogado, bakit nanggagaling sa inyo yan? Hindi nyo mapatunayan na walang warrant of arrest. Hindi nyo mapatunayan ng kidnapping. Hindi nyo mapatunayan na may TRO. Katunayan, walang ang TRO. Ang lulupit niyan. Hindi biro yan na inyong mga ginawa. Nilinlang nyo at ginalit nyo ang taong bayan para lang makakuha ka siguro ng suporta
sa aking opinion, naghahanap ba kayo ng suporta? Paano kayo susuportahan kung ganyan, fake? Hindi gagalaw ang Estado kung walang warrant of arrest galing sa Interpol na ginamit ng ICC. Okay? Hindi kinidnap at hindi kikidnapin ng gobyerno. Hindi business ng gobyerno ang magkidnap. Ang business ng gobyerno, proteksyonan ang mga Pilipino under the law. Ang trabaho ng Supreme Court, tumanggap ng mga petisyon at kanilang susuriin kung karapat-dapat ba ang mga petisyon tulad sa TRO. Walang TRO nilabas, sinabi niyo meron. Wow! Paano yan? Sinong nasira ngayon? Siyempre kayo. Ang kawawa, yung mamamayang naniwala sa inyo. Ang kawawa, yung mga taong nalinlang ninyo. Pero ako, pinaninindigan ko, may pinanghuhugutan tayo kung ano inyong mga pinagsasabi, kinunter natin kung ano ang totoo, sinabi ng PNP, sinabi ng DOJ, sinabi ng gobyerno, lahat mali yung sinabi nila. Na nag-aakusa, tama at merong prosesong sinunod ang pamahalaan under President Marcos. Yung galawan ng gobyerno, ng pulis, military, DOJ, under the law at proseso sa rule of law. Ayan. Huwag niyong gamitin ang kahinaan, kahirapan ng mga Pilipino para lang makakuha kayo ng suporta kasi mali yan. Paano mangingibabaw ang katarungan kung fake news? Paano niyo makukuha ang hustisya kung pinipake niyo ang katotohanan? Tama yung sinabi ni Padre Reyes, umamin na lang, magsisi, lumapit sa Panginoon, magkakaroon ng kaluwagan. Tanggapin ang kaparusahan, tanggapin ang kasalanan, aminin ang lahat, may katahimikan. Tama yun. Pero kung hanggang sa mga panahong ito at hanggang sa huling magsisinungaling, magpabalik ta rin ang sitwasyon, lahat-lahat ibabalik ta rin, gagamit pa ng fake news, tuloy-tuloy ang kasalanan. Tuloy-tuloy ang panlilinlang at hindi maganda yan. Paliit ng paliit ang maniniwala. Pawala ng pawala ang maniniwala. Yan po yung aking observation at opinion, analysis sa nangyayari ito. Don't panic, mga kababayang Pilipino, ang aking mga followers, kayo, subscribers at viewers sa aking mga channel, hindi lang dito sa MA Pinoy TV, pati dito sa Mike Abby Opinions. Maging marunong tayo, maging maingat tayo, mapagsuri sa mga naglalabas sa mga balita, maraming mapaninlang, maraming nanggagamit lang, walang tunay na sakripisyo at pagmamahal at malasakit para sa bansa, para sa bayan at sa katotohanan. Especially ang naghahanap ng katarungan ng mga biktima umano. Libo-libo yung biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Yun ang pahalagahan. Yun ang bigyan ng proteksyon at hustisya. Hindi yung posibleng gumawa ng pagkakamali ang kinakampihan pa nila. Please like and share ang video.